Kaya daing kasi syempre parang sinasabi ko na kahit na medyo feel good siya, ayoko pa rin na mauuna nga siyang mamatay. Sorry for the word. That's the inspiration kasi. Okay. So that's why the title is Daing. Yeah, instead of Sigaw. Supposedly it was Sigaw. Yeah. Inedit ko siya latter part. Okay. Yeah. Can you do the introduction, Pinay? Yes. And bago yan narinig ko yung song na yan, ang galing mag-falsetto ni Dave. Salamat po. Okay. So, pakinggan natin. yes, here's the composition of Mr. Dave Aguila, Daing ng Puso. Isip ko'y
mo nga naman. Si Dave Yes. Aguila. Dave Christopherson Aguila. Okay. Daing ng Puso ang title, right? Yes, yes. Yun ang pinakatitulo. Sino nag-inspiration mo? Si Alma. Si Mrs. Okay. So sa kanya ka humugot ng lakas bago mo na kumpleto yan. Yeah. So, sino nag-arrange? Ikaw na rin? Yes, yung music, ako yung nag-arrange. Pero yung, in terms of music production, banggitin ko na lang din siguro. Okay. Si Mr. June Hermano ng Okay. Loops Jam. Siya yung nag-produce talaga nung music. Pero bilib ako, doon sa naging boses mo, biglang kumambyo ka ng falsetto. Parang it's really hard to do some sort of adjustment when it comes yung vocal cord ba hindi nahirapan? Siyempre, medyo may buwelo na. May buwelo, yeah, may buwelo naman po. May buwelo ka na ginawa. Pero ikaw din, nagfa-falsetto ka din, di ba? Pero that was during my high school days pa eh. Matagal na yun. Kapanahunan pa ng stylistics yun. Medyo... Siyempre, that time... Sample daw. Sample. Hindi ko na pwedeng gawin yun. Oo, that was how many decades? Decades na eh. We're not talking of ano lang eh. Di ba? I was about 17, 18 years old that time. So, may katagalan na. Pero, I'll try. One of these Saturdays, marami pa namang Sabado eh, di ba? Di ba? Marami pa namang Sabado. Pero itong compositions mo, Dave, ilan? 18. Labing walo. For now, yeah. 18. Pero, doon sa 18, most of that compositions of yours, does it has to do with love songs or Well, variety po eh. Pero more on personal yung yung dun sa 18. Although hindi naman siya personal na ako. Minsan may perspective din ng ibang tao eh. Kasi eventually natutunan kong gumamit ng ibang tao sa pag-compose eh. Nung sa simula, puro ako eh. And then eventually, yun nga, gumamit na ako ng inspiration ng ibang tao, perspective nila. Pero meron din ako mga hindi love songs. Okay. Pero since hindi naman lahat love songs, kung aawitan mo yung Pangulo ng Pilipinas, ano yung kakantahin mo sa kanya sa compositions mo? Well, meron akong kinompose, it's basically about equality eh. Okay. So, hindi kasi ako naniniwala na, although lahat tayo kasi may opportunity to excel. Yes, of course. Pero lahat tayo, may equal rights to achieve that particular whatever goal. So yun, actually kinompose ko yun, yung kanta na yun, nasa utak ko, yung mga gays, yung mga babae, yung mga matataba, etc. Yun kasi yung medyo nagkakaroon ng discrimination eh. So just like yung isang kanta kanina na ito ang mahalaga, na marami siyang tinap na iba't iba, ganun din po yung equality na sinasabi ko. Ang title niya is, lahat tayo'y pantay-pantay. Ayun. Yeah. Kumbaga sa parang dapat wala na nga yung yung ganyan, yung discrimination. O tama-tama. May narinig ka tumunog kanina. Merong nag-text from our listener. Yeah. Sabi nga nun, bakit hindi raw natin pakantin? Teka, hold on can we request Miss Pinay to do a song for us? Ano ba yung pwede mo kantahin? Paano kasi si kasamang Dave here, yung ating panauhin, kinantahan tayo. So, dapat kumanta ka rin. Pwede ba na... Pabasa nga? Oo. Hindi. Pabasa nga? Oo. Pwede ba natin pakantahin muna sandali si Pinay? Oo. Pakinggan natin. I want to, pakinggan natin. So, ano yung kanta? Para at least... may song ako dyan. Ayan. Ano nga yung kakantahin mo? Ikaw. Hindi. Ikaw nga kakantahan at me. Di ba? Anong title? Ikaw. Ha? That's the title? Ikaw lamang. Oo, ikaw lamang. Are you sure? Yun ang title? Sige, ikaw pakinggan lamang. natin. Mga kaibigan, here's Pinay.